Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw kong tagapakinig. Nandito na naman po tayo sa paglalahad ng kwento na merong natatanging karanasan ng isang lalaking sumubok magtrabaho sa minahan. Ang may 35 taong gulang na si Arnold ay isang ama na nangarap na mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya. Ngunit sa kasamaang palad ay isa siya sa matatanggal sa trabaho. Dito niya matatagpuan ang isang kakaibang daga na tutulong sa kanya para mahanap ang medalyon. At ito rin ang magtuturo sa kanya sa kinaroroonan ng mga ginto. Magbabago ang kanyang buhay, ngunit magkakaroon naman siya ng maraming kaaway. Ano ang matutuklasan niyang kapangyarihan ng medalyon? Magagawa kaya niyang pigilan ang kampon ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ni General Ginto, ang iniiwasang minero ng mga aswang. Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ba naman yan, Marisa? Pagod na ako sa trabaho eh. Bunganga mo pa rin ang naririnig ko. Abay, oras na ng pahinga ko ha. Ang anak natin, patigilin mo naman sana sa pag-iyak. Puyat na puyat ako kagabi. Patulugin niyo naman ako. Pakiusap lang. Paano hindi mag-iiyak ang anak mo? Ubos na ang gatas niya. Pagkatapos, nilalagnat pa kagabi. Ano nga ang gusto mong gawin ko? Tiisin ang ingay. Pambihira. Makakatulog pa ba ako ng klase na yan? Ano rin ba ang gusto mo mangyari ha, Arnold? Sa nagugutom yung anak mo eh. Hindi mo mapipigil sa pag-iyak yan. Kung bakit ba naman kasi wala ka pa rin naiuwing pera. Siguro sumahod ka na kahapon at ipinang-inom mo lang ng alak. Marisa! Magsisimula ka naman ba? Alam mo namang matagal na akong hindi umiinom ng alak, di ba? Dahil mas inuuna ko ang pangangailangan yung mag-ina. Talaga naman dumadating talaga sa buhay na wala tayong pera eh. Kaya gumawa ka naman ng paraan nang hindi mag-iiyak ang anak natin. Isipin mo rin naman ako. Kailangan ko rin ng pahinga. Ewan ko sa'yo. Paano ko mapapatigil ang pag-iyak ni Junjun? Gutom nga siya. Wala naman siyang naiinom na gatas. Wala rin nagpapautang sa atin. Dahil malaki na ang utang natin sa tindahan. Wala na akong mahihinga ng tulong. May bigas pa naman tayo, hindi ba? Magsaing ka muna at ipainom mo sa anak natin yung sabaw. Ay nako. Mabuti pa kaya sa baraks na lang ako matulog. Lintik talagang buhay to. Ay nako. Nagre-reklamo ka ba? Kung ganyan ka lang din naman. Mabuti pa ako na lang ang magtrabaho. At ikaw na lang dito sa bahay. Nang maranasan mo naman ang hirap nang walang binabudget. Masakit na nga ang ulo ko sa kakaisip Para lamang makaraos tayo sa buhay. Sinasabayan pa ng kahinaan ang kita mo sa trabaho. Oo na. Ako na ang mali. Ikaw na ang tama. Palagi mo na lang akong inaaway kapag wala akong perang na ibibigay sa'yo. Ang ibig ko sabihin, umisip ka ng ibang paraan kung paanong hindi magutom ang anak natin habang wala pa akong sweldo. Balita ko pa nga magtatanggal ng tauhan si Mambik Wala talaga kaming nahahanap na ginto sa minahan. Nasingit mo naman kagad yung pagtatrabaho mo. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na hanggat kaya ko, hindi ka magtatrabaho. Dapat lalaki ang naghahanap buhay. Asikasuhin mo lang ang anak natin, hindi yung puro ako na lamang ang nakikita mo. Sino ang gusto mong makita ko ha, Arnold? Alam nga namang ibang tao. Ikaw ang asawa ko. Saka hindi ko na problema kung wala kayong nahahanap na ginto sa minahan. Ang problemahin mo kung paano kami mabubuhay sa maliit na kinikita mo sa pagmimina. Buwisit na to.
Paiinitin pa yata ang ulo ko. Kung ayaw mo mag-isip ako ng trabaho, aba, magsikap ka para hindi nararanasan ng anak mong gutom. Pambihira ka, oo. Ang ugali mo, Marisa, sumusobra ka na. Asawa mo ko. Ganyan ka naman kapag nagagalit ako eh. Umiiwas ka. Ikaw naman ang nagsimula nito eh. Tama na nga yan, Marisa. Hindi ka naman nakakatulong eh. Nakakadagdag ka lang ng sura. Ay, naku, makaalis na nga. Nawalan na ako ng ganang matulog. Oh, saan ka na naman pupunta? Papasok sa trabaho. Dapat pala eh, hindi na lang ako umuwi dito. Oo, para pagdating mo, dilat na mga mata namin sa gutom. Paala ka na muna dito. Babalik din ako. Kapag nakairam ako ng pera kay paring Ramon, uwi kagad ako. Gawan mo na muna ng na bigas ang anak natin. Baka kung mapano siya sa kakaiyak eh. Pambihira ka talaga, oo. Matagal na natin ginagawa ang di ba? Kapag walang gatas, hinintay mo pang sabihin ko. Wala nang nagawa ang may 35 taong gulang na si Arnold, kundi ang tumayo sa kanyang higaan at tahakin ng daan palabas ng kanilang bahay. Umaga yon at kauuwi lamang niya galing sa minahan. 4 na taon na silang nagsasama ni Marisa bago sila binigyan ng anak. Kaya naman, alam na nila ang ugali ng isa't isa. Pero talagang dumadating sa punto na naiingayan na rin siya sa bunganga ng kanyang asawa at mas gusto na lamang niyang tumambay sa minahan kaysa ang umuwi sa bahay nila. Sa baryo ng Himalaya, Catanduanes, ay malapit nang ipasara ang minahan. Kaya paspasan ang paghuhukay nila para makarami ng makukuwang ginto at makapag-ipon ng sapat na pera sa oras na maipasara na ang minahan. Lahat ng mga luma na iniiwan ng ibang mga minero ay sila naman ang pumapalit. Kahit halos hindi nila sigurado ang tibay ng mga balon na pinapasok nila. Pero dahil sa kawalan at kapos sa pangangailangan sa araw-araw, ay napipilitan silang itaya ang kanilang mga buhay kapalit ng ginto. Habang tinatahak ni Arnold ang daan at magulo ang isip, ay bigla siyang tumigil sa paglalakad. Nakarinig siya ng kakaibang huni sa nakatumbang katawan ng puno. Nabubulok na ang kahoy, kaya nagtataka siya kung ano ang bagay na nakikita niyang nagkukutkot sa loob ng katawan ng puno. Napakunot ang kanyang noo at sinipat ang loob. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang hayop na may sugat sa batok. Isinuot niya ang kanyang kamay para tulungan ito. Ngunit lumayo ang malaking daga. Yun na ang pinakamalaking daga na nakita niya sa buong buhay niya. Parang kasing laki na yon ng aso na tuta. Halika daga! Hindi kita sasaktan. Gagamutin ko lang ang sugat mo sa batok. Huwag kang matakot sa akin. Habang sinisipat ni Arnold sa loob ng bulok na kahoy ang malaking daga, ay kitang-kita niya rin kung gaano ito kalaki, kung gaano kaganda ang kulay nito na kulay itim na kayumanggi. Tila kumikislap pa ang balahibo nito sa konting liwanag na pumapasok sa loob ng kahoy. Nang hindi niya maramdaman ang paglapit ng daga, inalis niya ang kanyang kamay at hindi inalis ang paningin sa butas na pwedeng labasan ito. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang pinakamalaking daga na ang pangalan ay Buggon. Hindi ko akalain na meron pa palang nabubuhay na buggon dito sa kagubatan. Malapit nang maubos ang lahi niyo dahil madalas ay kinakain kayo ng mga tao. Pero magtiwala ka sa akin. Huwag kang matakot. Akong bahala sa'yo. Aalagaan kita. Pero kung ayaw mo naman, kahit pagkatapos kitang gamutin, pakakawalan din kita. Ano? Ayos ba yun? Pagkasabi nun ni Arnold, ay parang nakakaintindi ang daga na Buggon. Lumabas ito sa pinagtataguan. Mas lalo siyang natuwa nang makita kung gaano ito kataba. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili
at nabuhat niya ito habang nakangiti. Nawala ang lahat ng pagod niya at sama ng kanyang loob para sa kanyang asawa. Lalo na nang makita niyang maamo ito at hindi nangangagat. Hinaplos niya ang malinis nitong balahibo sa kasinipat ang batok na may konting bahid pa ng dugo. Hala, saan mo naman nakuha ang sugat na to? May umaway ba sa'yo, ha? Sige nga, tignan ko kung gaano kalaki ang sugat mo sa batok. Naupo si Arnold sa putol na puno at ipinatong ang daga sa kanyang hita. Hinawi niya ang makapal nitong balahibo sa batok at nakita niya ang sugat nito. Nanggaling yon sa kagat ng hayop. Mabuti na lang at hindi naman malalim. Natanggal lang ang balat nito. Wala to. Malayo naman pala sa bitukan sugat mo eh. O sige na, pakakawala na kita. Hindi naman pala malalang sugat mo eh. Parang kagat lang yan ng kapwa mo daga. Pero magtago ka ng mabuti ha. Baka may makakita sa'yo na ibang tao eh. Nako, baka gawin ka nilang adobo sa gata. Sige ka. Inilapag ni Arnold ang daga sa lupa. Pagkatapos ay tumayo na rin siya at naglakad. Pero nakakailang hakbang pa lamang siya ay napansin niyang sumusunod sa kanya ang matabang daga kahit saan siya magpunta. Nang una, akala niya doon lang din ito dadaan sa daan na tinatahak niya. Kaya naisip niyang magtago sa likod ng puno para subukan ito. Ngunit laking gulat niya nang mahanap siya nito at nagmamadaling umakyat sa kanyang pantalon papunta sa kanyang braso. Teka, sandali. Hindi ka pwedeng sumama sa trabaho ko, Bugkon. Mapapahamak ka ron eh. Baka gawin kang ulam ng mga kasama ko, sige ka. Kaya ibababa na kita ha. Huwag ka nang sumunod sa akin. Sige ka. Magugutom ka ron. Walang pagkain dun. Muling ibinaba ni Arnold ang daga sa lupa. Ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang mga kamay. Kaya naman, naisip niya na gusto ng daga na sumama sa kanya. Pero dahil na rin sa pagiging mahilig niya sa mga hayop, napilitan na siyang dalhin ang daga. O sige, ganito. Bugkon na lang ang tatawag ko sa'yo ha. Wag na wag kang aalis sa tabi ko kapag nasa minahan na tayo. Kailangan mo magtago sa mga kasamaan ko. Maloko pa naman ang mga yun. Baka mapahamak ka. Nakatitig ang Bugkon sa muka ni Arnold. Tila iniintindi nito ang sinasabi niya. Maya-maya pa ay nagpatuloy siya sa paglalakad. Malawak ang kakawyan na kailangan niyang daanan. Maganda ang lugar at sagana sa mga puno. Ngunit nang magsimula na ang minahan sa kanilang lugar, unti-unti nang naglalaho ang ganda ng kanilang kabundukan. Ngunit kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang buhayin ang pamilyang umaasa sa kanila. Kaya naman, kaliwat kanan ng landslide, pagbaha at pagkalbo sa kagubatan ang dinaranas ng buong Catanduanes. Ngunit wala naman silang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa malalim na balon para sa mga ginto at mabuhay kahit labag yun sa kanilang kalooban. Pagkatapos niyang kausapin ang daga, ay inayos naman niya ang kanyang gamit na sinsil. Ang sinsil ay kagamitang madalas na ginagamit ng mga minero para tiktikin ng ginto sa bato. Meron itong talim na malapad sa dulo at kasing tibay ito ng purong bakal. Palagi niyang dala ang pantiktik sa bato dahil minana pa niya ito sa yumao niyang lolo Gastor. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Pagkalipas ng ilang minuto ay narating niya ang kanilang minahan. Nagulat ang mga ito sa pagdating niya dahil ang alam ng kanyang mga kasamaan ay umuwi na siya at oras na ng kanyang pahinga. Lumapit siya sa kanilang pinanser na si Mang Vic. Seryoso ang mukha nitong nakakunot ang noo. Nakatingin ito sa kanya na parabang katatapos lamang nitong magsermon
sa kanyang mga kasama. Nagbubulungan ng mga minero na nandoon at naririnig niya ang mga sinasabi ng mga ito. Dumating na naman daw ang malas sa kanilang trabaho. Nang dahil sa kanyang kamalasan ay nadadamay na raw pati ang kanilang mga hanap buhay. Si Ramon, na matagal niya ng kaibigan, ang madalas na nagtatanggol sa kanya. Kaya lang, umalingaw-ngaw ang boses na galit ni Mang Vic. Oh, ikaw na naman, Arnold. Bakit ka nandito? Hindi ba't oras na ng pahinga mo? Mag-o-overtime lang po sana ako, Mang Vic. Ano? Nagpapatawa ka ba? Kaya kita pinauwi dahil wala ka namang nakukuhang ginto. Sayang lang ang ginagastos ko para sa pagkain mo. Aba, ang laki na ng lugi ko sa inyo ah. Tutal, nandito ka rin lang naman. Mabuti na yung magkaalaman na tayo. Ikinalulungkot ko sabihin na kasama ka sa listahan ng mga tao na tatanggalin sa grupo ko. Mang Vic, wala naman pong ganyanan. Ginagawa ko naman po ang lahat eh. Huwag naman po ninyo akong tanggalin sa trabaho. Kailangan na kailangan ko po ang trabahong to para po sa anak ko. Wala na akong magagawa sa'yo. Hindi naman ako magpapakalugi sa mga tao na wala namang silbi, no? Sige na. Makakaalis ka na. Mang Vic, nakikiusap naman po ako. Huwag din naman po akong tanggalin sa trabaho. Isa pang pagkakataon para po mapatunayan kung may silbi po ako sa inyo. Bakit ba ang kulit mo, ha? Tsaka, alisin mo ang daga na yan sa harapan ko. Mas lalo ko naaalibadbaran sa mukha mo eh. Bakit ba nagdala ka ng hayop na yan? Baka nga, ngat-ngatin pa niya ng kuryente natin eh. Umalis ka na rito at naaabala ng oras ko. Tumalikod si Mang Vic kay Arnold at hinarap ang grupo ni Ramon. Nagplano ang mga ito na bumaba sa lumang balon na matagal nang inabandona ng ibang minero. Walang gustong pumasok sa balon dahil luma na raw yun at hindi nakakasigurado kung matibay pa ang pundasyon ng mga pader. Kaya naman, nakahanap ng pagkakataon si Arnold para hindi siya matanggal sa kanyang trabaho. Kailangan niyang magpakitang gilas sa kanilang pinanser at patunayan na nagkamali ito sa pagtanggal sa kanya. Ako po. Mang Vic, ako po. Ako ang papasok sa balon. Nakikiusap po ako. Huwag niyo po akong tanggalin sa trabaho. Patutunayan ko po na meron na akong mahanap na ginto. Dala ng pag-aalala ay lumapit sa kanya si Ramon. Siniko siya nito sa kanyang tagiliran habang pabulong na nagsalita. Pare, sandali lang. Nasisiraan ka na ba ng ulo? Kami nga, na matagal na sa pagmimina, nag-aalala sa tibay ng minahan. Alam namin delikado ng balon. Baka mapahama ka, pare. Pare, para sa pamilya ko lahat ay gagawin ko. Wala akong ibang alam na trabaho, kundi ito lang. Maraming salamat sa pag-aalala mo, pare. Pero walang sasama sa'yo. Mag-isa kang papasok sa loob ng balon. Kaya mo ba? Oo, saka meron akong mga kasama, pare. Kung hindi niyo ako sasamahan sa minahan, itong daga na lang ang isasama ko. Para kahit papano mabawasan ang pag-aalala ko. Matutulungan mo ba ako, Ramon? Kahit sa makinang panghatak lang? Ewan ko sa'yo. Nag-aalala lamang ako sa'yo, pare. Huwag ka nang tumuloy. Sinasabi ko sa'yo, delikado talaga sa ilalim. Umalis sa tabi niya si Ramon at dismayadong napalapit sa iba nilang mga kasamahan. Habang si Mang Vic naman ay naningkit ang mga mata. Nakatingin sa kanya na para bang pinag-iisipan kung papayag ba ito o hindi. O sige. Pagbibigyan kita ngayon. Pero kapag wala ka nahanap na ginto, aba, pasensyahan talaga tayo. Tanggal ka na sa trabaho. Opo, Mang Vic. O sige, kung kaya mong bumaba sa balon, gawin mo na. Sayang ang oras kapag tatayo lamang tayo rito at maghihintay sa mga duwag na to. Pero kung merong mangyaring masama sa'yo, Arnold, hindi ko yung pananagutan, ha? Ikaw ang may gusto nito. Kapit sa patalim ang naging pagpayag ni Arnold sa gusto ng kanyang pinanser. Gagawin niya yon para sa kanyang anak. Kaya naman,
Maigpit ang yakap niya sa dagang si Bugkon. Iiling-iling ang kanyang kasamaan nang dumaan siya sa harapan ng mga ito. Pumasok siya sa kubo na merong makinang panghatak o panghila ng lubid na bakal. Ginagamit yun para makababa sa balon at nagdadala ng timba na may laman ng mga ginto. Si Ramon ang tumulong sa kanya para makababa sa balon. Pare, sigurado ka na ba talaga sa gagawin mo? Oo, Ramon. Para sa anak ko. Kailangan ko ng pambili ng gatas para kay Junjun eh. Pero kung wala talaga akong mahanap na ginto sa loob, ibig sabihin, hindi talaga para sa akin ang trabaho na to. Dala mo na ba ang sinsil mo, pare? Teka, isuot mo ng maayos ang helmet mo. Ito ang flashlight. Reserba mo. Kalugin mo lang tong tali ha, kapag kailangan mo ng tulong. O sige, mag-iingat ka. Salamat, pare. Sumakay si Arnold sa pabilog na lubid. Dala ang kanyang mga gamit. Si Bugkon naman ay mahigpit na nakakapit sa kanyang balikat. Dahan-dahan siyang bumaba sa ilalim ng balon. Ang sukat ng lalim ng kanilang balon ay 1,000 metro dahil yun ang unang minahan. Depende sa lalim ng mineral na makukuha nilang ginto sa loob. Pagkalipas ng ilang minuto, ay nakalapag na siya sa sahig ng minahan. Binuksan niya ang 2 ilaw. Naramdaman niya ang pagkabingi sa loob na ang tanging naririnig lamang niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso. Iginala ni Arnold ang kanyang paningin. Ang paligid ay tahimik, liban sa malalim na paghinga ng hangin na dumadaan sa mga bitak ng batong dingding. Ang mga kahoy na balangkas na minsang nagsilbing suporta sa lagusan ay unti-unti nang nabubulok, habang ang kalawang sa mga lumang riles ay nagdulot naman sa kanya ng matinding pag-aalala. Bawat takbang niya ay nakikita niya ang mga alikabok na parang matagal na panahon nang hindi napapasok. Mas lalo siyang natakot nang makita ang kalansay ng isang minerong may suot na helmet sa ulo. Nakita niya ang taon na nakasulat sa helmet na kupasin ay ginawa pa noong 1959. Pambihira! Lumang-luma na ang mina na to ah. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ipinagpatuloy ni Arnold ang kanyang paglalakad. Natakot man siyang sumakay sa kahoy na nakapatong sa riles dahil nag-aalala siyang mahina ang pundasyon ng sasakyan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa pabilog na lagusan. Itinaas niya ang ilaw sa kisame ng daan at nakita niya ang nangangalawang na tubong ginamit sa itaas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arnold at sinuri ang mga bato. Wala siyang nakitang mga bitak na pwedeng pagkapitan ng ginto. Maya-maya pa ay lumundag ang hawak niyang daga at tumakbo sa unahan ng kanyang daan. Bugkon! Bugkon, sandali lang! Bugkon! Saan ka pupunta? Ngunit hindi tumigil ang daga sa pagtakbo papasok sa dulong bahagi ng minahan, habang ang tibok ng puso ni Arnold ay masyado nang mabilis dahil nakakaramdam na siya ng takot. Sinundan niya ito at inilawan ng daan na pinasukan ng daga. Sa isip niya ay baka natakot ito sa klase ng lugar na pinagdalhan niya rito. Bugkon! Bakit ka pumunta riyan? Halika! Baka mamaya ay madaganan ka ng mga bato dyan eh! Pero diretso yun sa pagtakbo. Maya-maya pa ay bigla itong tumigil. Nadatnan niyang panayang pagkaskas ng paa nito sa pinong bato na parang matagal nang nasinsil o natiktik. Napayuko siya at pinagmasdan ang hinuhukay ng daga. Pambihira ka, ano bang hinahanap mo dyan? Pasensya ka na ha. Kailangan ko kasing maghanap ng ginto para sa anak ko. Nadamay ka tuloy. Hindi kita pwedeng iwan sa taas eh.
At baka mamaya patayin ka lang nila dun eh. Teka, ano bang hinahanap mo dyan, Bugkon? Humarap kay Arnold ang daga habang ikinukuskus nito ang dalawang kamay sa bibig nito para bang may gusto itong sabihin sa kanya. Kaya naman, naisip niyang hukayin ang mga bato at nagsinsil sa mga batong nakataklob sa nakikita niyang siwang ng dinding. Nakita niyang parang basa ang bato at malambot. Hindi siya maaaring magkamali. Palatandaan yon na merong ginto sa bahaging yon. Ang galing mo, Bugkon! Paano mo to nagawa? Kung ganun, marunong ka palang maghanap ng ginto. Tumulong si Bugkon kay Arnold. Mabilis niyang tiniktik ang mga bato at mas lalo siyang nagmadali nang makitang isang kakaibang bakal na hugis kwadrado. Merong nakaukit na disenyo sa balat ng maliit na bakal na baul. Tinulungan siya ng daga hanggang sa makuha niya ang bagay na yun. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Teka, ano kaya to? Tiniktik ni Arnold ang takip ng baul at nagulat siya sa kanyang nakita. Bumungad sa kanyang paningin ang gintong medalyon. Itinaas niya yun sa ere at halos manlaki ang kanyang mga mata nang masuri niya na purong ginto ang medalyon. Meron itong disenyo na espada sa gitna ng hugis pabilog na palawit. Mabilis niyang itinago yon sa kanyang bulsa at sinipat ang naiwan na tela sa loob ng bakal na baul. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggal niya ang tali ng telang bag. Nang tuluyang matanggal ang tali, ay nagulat siya sa kanyang mga nakita. Diyos ko, paano nangyari to? Ilang tipak na bato na merong mga nakadikit na ginto. High grade! Naka-high grade ako! Dala ng tuwa ay niyakap ni Arnold ang daga at hinalik-halikan. Sobra siyang nagpapasalamat kay Bugkon dahil tinulungan siya nito. Ligtas siya at hindi siya matatanggal sa trabaho. Kumuha lamang siya ng ilang piraso ng ginto na sapat sa kanyang pangangailangan, kasabay ng pagtatago niya ng medalyon sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis niyang ibinalik sa dati ang takip at nagpasya na siyang tumayo kasama si Bugkon. Bugkon, maraming salamat sa iyo ha. Tinulungan mo ko. Hindi ako matatanggal sa trabaho. Habang hawak niya si Bugkon, ay bigla itong hindi mapakali. Kaya naman, itinabi niya ang kanyang mga gamit at ginto. Nagmamadali siyang lumapit sa lagusan ng minahan. Ngunit naramdaman niya ang biglang pagyanig ng ilalim ng balon at nagbabanta ng pagguho. Kinalog niya ng malakas ang tali para hilahin siya paitaas ni Ramon. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang mapansin na tila hindi pa siya hinahatak paitaas. Isang malakas na pagsigaw ang ginawa niya bago sumilip si Ramon sa butas ng balon. Kinalog niya ang lubid, saka lamang niya naramdaman ang paghila nito sa kanya. Saktong pagsakay niya sa lubid ay kitang-kita niya na unti-unti nang gumuho ang ilalim ng balon. Sumama sa hangin ang alikabok at nahirapan siyang huminga. Saktong pag-angat niya sa sahig ng minahan ay tuluyan ng bumagsak ang lumang minahan. Halos mabingi siya sa ingay ng mga bumagsak na bato. Habol ang kanyang hininga nang makarating siya sa itaas. Bumagsak siya sa lupa malapit sa makinang humahatak sa kanya. Dumugo rin ang kamay ni Ramon dahil sa pagmamadali nitong maiahon siya. Siya naman ay hawak ang sariling leeg dahil sa paghihirap niyang huminga. Inabutan kagad siya ng tubig ni Lando. Nang makainom ng tubig ay saka lamang guminhawa ang kanyang pakiramdam. Pare, ayos ka lang ba? Diyos ko, munti ka na mapahamak ka. Sabi ko naman kasi sa iyo na mapanganib ang minahan Salamat sa Diyos. Nailigtas mo ako, Ramon. Mabuti na lang pala
at isinama ko si Bugkol. Parang naramdaman niya kanina na malapit nang gumuho ang minahan. Inalalayan siyang tumayo ng kaibigan. Agad nitong napansin ang baul na hawak niya. Kasing laki yon ng dalawa niyang palad at may katamtamang bigat. Agad na lumapit si Mambik kasama ang mga tauhan nito. Ano nangyari? Mabuti na lamang at naiahon ka kagad ni Ramon bago gumuho ang minahan. Aba teka, ano yung hawak mo, Arnold? Iniabot ni Arnold ang dala niyang baul sa matanda. Habang ang mga kasama niya ay nakiusyoso na rin sa laman ng baul. Maingat na dinala ng kanilang pinanser ang baul sa baraks nito at tinignan ang laman. Halos manlaki ang mga mata ni Mambik nang makita ang maraming laman na ginto ng baul. Diyos ko, totoo ba mga nakikita ko? Maraming ginto. Grabe, malaking halaga to. Tiba-tiba tayo. Mayaman na tayo. Mambik, hindi niyo na po ba ako tatanggalin sa trabaho? Oo Arnold. Ang laki ng halaga nakuha mo. Sabi ko na, at may laman ng lumang minahan na yon. Kaya lang, gumuho na. Mambik, mukhang matagal na po kasi ang minahan eh. May nakita po akong kalansay sa loob. Ano po ba ang totoong nangyari sa lumang minahan, Mambik? Meron kasing kwento tungkol sa balon na yan. Lahat ng mga minerong pumasok dyan ay naglaho na parang bula. Misteryong namatay ang mga tao dahil nagpatayan sila para sa ginto. Hindi na pinasok ang minahan na yan sa paniniwalang may sumpa daw. Lalo pat tila nawala sa sarili ang mga minero. Naging isang halimaw na kumakain ng laman loob ng tao. Aba, basta maraming kwento ang lumabas tungkol sa minahan. Ang mahalaga ay matagal na yung nangyari, kaya hindi natin kailangan matakot. Marami ang nagtangkang pumasok dyan at wala namang nahanap na ginto sa loob. Pero ikaw, Arnold, nakahanap ka ng maraming ginto. Mahusay ang ginawa mo. Tumingin si Mambik sa tauhan ng mga ito at ipinagmalaki ang baul na nakuha ni Arnold. Marami ang tila na inis sa kanya, kaya lang ay ginawa lamang niya ang tama. Dala ng labis na tuwa ni Mambik, ibinigay nito kay Arnold ang kalahati ng halaga ng gintong nakuha niya. Ano? Nakita niyo na? Natalo kayo ngayon ni Arnold. Pinaiiral niyo kasi ang kaduwagan niyo eh. Ayan, marami siyang pera ngayon. Maraming salamat po, Mambik. Malaking tulong po to sa amin ng pamilya ko. Binigyan ni Arnold ang kaibigan niyang si Ramon ng perang kinita niya. Pero kung tutuusin, kulang ang halagang yun sa tunay na halaga ng gintong mga nakuha niya. Hindi na siya nagreklamo dahil mas kailangan niya ang trabaho. Ang mahalaga ay meron siyang pera na maibibigay kay Marisa. Sobrang nagpasalamat sa kanya si Ramon dahil hindi nito akalain na hahatian niya ito sa perang kinita niya. Habang ang iba niyang mga kasama ay hindi maitago ang pagkadismaya sa kanyang ginawa. Parang napahiya ang mga ito at isa-isang nagpaalam na magpapahinga sa baraks. Pero nagulat si Arnold nang biglang nagsalita si Mambik. Sandali! Huwag muna kayong umalis. May gusto lang akong ipaalam sa inyo lahat. Maaasahan naman pala to si Arnold pagdating sa paghahanap niya ng mga ginto eh. Kaya simula sa araw na to, siya na ang mangunguna sa trabaho. Ikaw naman, Ramon, tanggal ka na muna sa pagkapinuno. Susubukan ko muna si Arnold kung mas magaling siya sa'yo. Bakit naman ho ganun, Mambik? Matagal na po akong pinuno ng grupo namin. Bakit naman po niyo ako papalitan? Mambik, pasensya na po. Hindi ko po matatanggap ang inaalok nyo. Si Ramon po ang gawin yung pinuno ng grupo. Ayoko. Nakapagdesisyon na ako. Saka matagal na siyang pinuno ng grupo pero wala pa siya napapatunayan. Kung yan po ang desisyon nyo, kayo po ang bahala. Magpapahinga na muna ako sa barracks. Pare, wala akong kinalaman sa desisyon ni Mambik ha. Maniwala ka. Huwag ka na magpaliwanag, Arnold. Huwag mo muna akong kausapin.
Siya nga pala. Sa'yo na ang pera mo. Hindi ko kailangan yan. Ibinato ni Ramon ang pera sa mukha ni Arnold, kaya alam niyang masama ang loob ng kanyang kaibigan. Wala talaga siyang alam sa desisyon ni Mang Vic. Pati siya ay nagulat din sa pahayag ng kanilang pinanser. Sumunod ang kanilang mga kasama kay Ramon at naiwan silang dalawa ni Mang Vic na tila walang pakialam sa ginawa ni Ramon. Umakbay ito sa kanya habang nakatawa. Ayos lang yan. Mabait naman si Ramon eh. Hayaan mo na lang magpalipas ng sama ng loob yon. Talagang pinabilib mo ko ngayong araw na to. Ang halaga ng kikitain ko sa gintong nakuha mo ay sapat para mabawi ang mga naging puhunan ko. O sige na, umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Alagaan mo ang daga na hawak mo na sa tingin ko, yan ang nagbigay sa iyo ng swerte. Wala nang nagawa si Arnold kundi tanawin ang barracks na tinutulugan ng kanyang kaibigan. Umalis si Mang Vic dahil kailangan pa nitong dalhin ang mga ginto sa timbangan nito. Mabuti na lang at hindi siya nito kinapkapan sa katawan, kagaya ng madalas nitong ginagawa. Kung nagkataon ay makukuha nito ang medalyon na nasa bulsa niya. Saka naman niya pinulot ang perang nagkalat sa lupa. Ang daga naman ay umakyat sa kanyang balikat na parabang nakikiramdam sa paligid. 2 beses siyang iniligtas ng kanyang napulot na alaga. Kaya sinabi niya sa kanyang sarili na mas aalagaan niya si Bugkon dahil utang niya ang kanyang buhay sa daga. Mabigat ang paa ni Arnold nang humakbang paalis sa minahan. Kung hindi lang kailangan ng kanyang anak ang pera, ay kakausapin muna sana niya si Ramon para humingi ng pasensya. Pero baka mas lalo lamang lumalim ang sama ng loob nito sa kanya. Ang mahalaga, makauwi siya ng ligtas sa kanyang pamilya. Habang tinatahak niya ang daan sa gitna ng kagubatan, sinubukan ni Arnold na pakawalan ang daga. Ngunit hindi bumitaw sa kanyang kamay si Bugkon. Kapag pakakawalan niya ito, ay agad na tumatakbo pabalik sa kanya. Kaya wala na siyang nagawa kundi dalhin ito hanggang sa bahay nila. Sige na nga, iuwi na lang kita sa bahay. Pero magpapakabait ka ha. Matatakotin kasi si Marisa sa mga daga eh. Lalo na kapag nakita ka. Ang laki mo pa naman. Parang natuwa ang daga sa sinabi niya. Kaya naman, ipinagpatuloy niya ang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Pagdating niya roon, ay nakita niyang may usok sa kusina. Kaya alam niyang nagluluto si Marisa ng para sa anak nila. Napansin siya ng kanyang asawa at sinalubong siya nito ng matamis na ngiti. Para bang hindi sila nag-away nito bago siya umalis. Ipinakita niya rito ang mga naitabi niyang ginto at pera na ibinigay sa kanya ni Mang Vic. Akma na sanang yayakap ito sa kanya nang biglang sumilip sa balikat niya ang malaking daga na si Bugkon. Diyos ko! Daga! May daga sa balikat mo, Arnold! Ah, iyan ba? Huwag kang matakot sa kanya, Marisa. Kaibigan ko siya. Tinulungan niya ako at iniligtas. Huwag ka mag-alala. Mabait siya. Hindi nangangagat yan. Pero natatakot naman ako sa itsura niya. Ang laking daga naman yan. Marisa, utang ko kay Bugkon ang lahat ng to. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na akong trabaho at baka patay na ako ngayon. Halika na nga muna sa loob at na makapagpahinga ka. Mukhang pagod na pagod ka eh. Ang dami mo rin alikabok sa ulo. Kinuha ni Marisa ang lahat ng kanyang dala. Sumunod ito, papasok sa kanilang sala. Pagdating nila sa loob, ay nakita niyang mahimbing na natutulog ang anak nilang si Junjun. Ano nga palang sinasabi mo na munti ka nang tanggalin sa trabaho? Hindi ba't itong mga nakaraang araw ay wala kami nakikitang mga ginto? Kaya kasama sana ako sa mga tatanggalin sa trabaho ni Mang Vic. Mabuti na lang at kasama ko si Bugkon. Siya ang nagturo sa akin sa kinaroroonan ng ginto na nakalagay sa lumang baul. Ayun, natuwa si Bossing
at ginawa pa akong pinuno ng grupo namin. Ang ibig mong sabihin, ikaw na ang mangunguna sa kanilang lahat? Aba, at magaling pala ang daga na yan. Hindi lang yun, Marisa. Alam mo bang bago gumuho ang minahan, nagbigay siya sa akin ng babala. Saktong pag-ahon ko, ayun, tuluyang nasira ang minahan. Kundi dahil kay Bugkon, nako, baka kasama na ako sa mga nadaganan ng malalaking bato sa loob. Diyos ko, maraming salamat sa Diyos at buhay ka. Kasalanan ko to eh. Marisa, wala kang kasalanan. Aksidente ang nangyari. At utang ko ang lahat ng yon kay Bugkon. Kaya ingatan mo siya. Aalagaan natin ang daga na yan. Siya marahil ang nagdala sa atin ng swerte. Teka, paano nga pala si Ramon? Yun na nga eh. Naramdaman kong sumama ang loob niya sa akin. Pati nga ang perang ibinigay ko sa kanya eh. Binalik niya eh. Pero wala ka namang kasalanan dun ah. Desisyon yun ni Mang Vic. Hindi na nga ako nakatanggi nang sabihin ni Mang Vic na papalitan ko sa pwesto si Ramon eh. May dagdag sahod kasi kapag pinuno ka ng grupo. Kaya kapag natanggal ka sa pagkakapinuno, otomatikong mababawasan din ang sweldo mo. Mabigat pa naman sa dibdib at malas sa buhay kapag merong kagalit. Pasensya ka na pala sa akin kanina, Arnold. Kung nagkataon pala, mapapahamak ka ng dahil sa inaway kita. Ay, ang asawa ko. Huwag mo nang isipin yon, Marisa. Ang mahalaga, mababayaran na natin ang mga utang natin sa tindahan. Makakapamili ka ng mga kailangan dito sa bahay. Magpapahinga na muna ako sa kwarto ko ha. Bigla ako nakaramdam ng pagod eh. Sige na, may inihanda na akong pamalit mo na damit. Nasa ibabaw ng katre. Ako naman ay pupunta sa bayan para bumili ng mga kailangan natin. Bantayan mo muna si Junjun ha. Oh, mag-iingat ka asawa ko ha. Saka huwag ka magpapagabi sa daan at delikado. Kapag nagkaroon na tayo ng sapat na ipon, ay lilipat tayo ng tirahan. Yung hindi tayo maninirahan sa kakauyan. Para naman hindi lumaking kawawa ang anak natin. Oo na. Sige, magpahinga ka na muna. Mabilis lang ako. Mabilis na umalis si Marisa para bumili ng mga pagkain sa bayan. 1 oras na lakarin ang kailangang bunuin bago makarating sa bayan. Maya-maya pa ay pumasok siya sa loob ng kanilang kwarto. Nakita niyang mahimbing pa rin na natutulog ang kanyang anak sa loob ng kuna nito. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago siya nagpalit ng damit. Ang kanya namang alagang daga ay inilagay niya sa tabi ng kanyang higaan. Pagkatapos ay natulog ito malapit sa kanyang unan. Saka lamang niya naalala ang gintong medalyon sa loob ng kanyang bulsa. Kaya pagkatapos niyang magpalit ng kasuotan, ay inilabas niya yon sa bulsa ng kanyang hinubad na damit. Iniangat niya ang medalyon at natukso siyang isuot yun sa kanyang leeg. Saktong paglapat ng kwintas sa kanyang dibdib, ay biglang lumitaw ang malakas na liwanag sa kanyang harapan. Sa lakas ng enerhiyang bumalot sa kanyang katawan, ay natumba siya sa katre. Lumitaw ang malakas na liwanag at nabuo ang imay ng isang lalaki. Para itong hapon na nakikipaglaban sa mga nilalang na hindi niya maitsurahan ang mga anyo. Tila ipinapakita kung anong klase ng medalyon ang nakuha niya. Nakita niya rin ang mga itsura ng nilalang na lumalaban sa lalaking may suot na medalyon. Tila nanonood siya ng pelikula tungkol sa nangyayari sa nakaraan. Alam niya ang tawag sa liwanag na yon, isang balintataw o pagbabalik sa nakaraan sa pamamagitan ng liwanag ng makapangyarihang medalyon. Ngunit ang liwanag ay biglang naglaho at napalitan ng pananakit ng kanyang ulo. Hindi niya makontrol ang abnormal na pagtirik ng kanyang mga mata, paninigas ng kanyang katawan at pagtulo ng malapot niyang laway. Para bang merong malakas na enerhiyang sumanib sa kanyang katawan. Sa sobrang sakit ay bigla siyang nawalan ng malay. Nagising si Arnold sa mahinang boses ni Marisa habang may kausap itong tao sa labas ng kanilang kwarto.
Maraming salamat po sa inyo, Kakansela. Siguro nga po ay napagod lamang ang asawa ko sa trabaho. Kagabi pa po kasi siya walang maayos na tulog eh. Kaya siya nawalan ng malay. Sana naman po ay pagalingin na siya ng gamot na ipinainom niyo sa kanya. Sumagot ang matandang babae. Sinabi nitong malakas ang katawan ni Arnold, kaya walang dapat ipag-alala. Sinabi rin nitong dala lang daw ng pagod at puyat, kaya nawalan ng malay si Arnold. Maya-maya pa ay narinig niyang hinatid ni Marisa ang matanda. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Nakita niyang madilim na ang paligid. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog. Bumangon siya at itinago niya sa ilalim ng kanyang damit ang suot niyang medalyon. Paglinga niya sa kanyang tabi ay nakita niyang natutulog pa rin doon ang malaking daga na si Bugkon. Hindi ito umalis sa tabi niya at gising na ito habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ay pumasok ang kanyang asawa. Naglaho ang pag-aalala nito nang makitang nagkamalay na siya. Salamat naman sa Diyos at nagkamalay ka na, asawa ko. Ano ba nangyari sa'yo? Nadatnan kitang walang malay sa sahig at iyak nang iyak si Junjun. Mabuti na lang talaga at nakita ko ang daga na hindi mapakali. Bigla kitang naisip nang marinig ko ang boses ng anak natin. Pasensya ka na, Marisa. Huwag ka na mag-alala. Maayos na ang pakiramdam ko. Gawa lang siguro to ng pagod at puyat sa mga nakaraang araw. Ay nako, hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo nangyari sa akin. Huwag mo nalang isipin yun. Ang mahalaga ay maayos na ang pakiramdam mo ngayon, asawa ko. Sige na, magpahinga ka na muna. Alam na rin ni Mang Vic ang nangyari sa'yo. Bukas ka na lang daw pumasok sa trabaho mo. Dumaan siya rito kanina. Nag-iwan ng gatas para kay Junjun. Iba talagang gumawa ang pera. Bumabait ang mga tao kapag nabibigyan. Marisa, ano bang klaseng pananalita yan? Kahit sino naman talaga ay matutuwa kapag nabigyan ng malaking halaga ng pera. Teka, sandali lang. Pumasok ba siya sa kwarto natin? Hindi naman. Hanggang sa labas lang siya. Siya na rin ang tumawag ng albularyo na titingin sa'yo. Teka, bakit bigla ka nagtanong kung pumasok ba si Mang Vic sa kwarto natin? Anong dahilan? Dito. Dahil sa suot ko medalyon. Nag-aalala akong malaman niya na kinuha ko to sa baul na ibinigay ko sa kanya. Alam mo bang purong ginto to? Naisip ko na baka katulad dito ng madalas na ikwento sa akin ni Lolo Gastor. Tungkol sa mga makapangyariang agimat ng mga sinaunang tao. Kaya ako nawalan ng malay dahil sinuot ko to. At may nakita akong maliwanag na mga imahe. Isang lalaki ang matapang na nakikipaglaban sa mga halimaw. May hawak siyang sinsil na katulad ng gamit ko sa pagtitiktik ng bato. Ano ka ba naman, asawa ko? Huwag ka magpapaniwala sa mga hiwaga o kababalaghan na yan. Maniwala ka sa mga nakikita mo lang. Alam mo bang kapag nalaman ng bossing mo na kinuha mo yan sa baul na ibinigay mo sa kanya, tatanggalin ka sa trabaho nun at aakusahan kang magnanakaw? Pasensya ka na, Marisa. Pero ibalato mo na lang sa akin to. Walang dapat makaalam sa ginawa ko. Hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit ibang nararamdaman ko sa medalyon na to eh. Sige na nga. Nandyan na yan eh. Wala na akong magagawa. Kaya lang, huwag ka nang uulit na gumawa ng ganun ha. Dahil baka yan pa ang maging dahilan para mapahamak ka. Nakahinga ng maluwag si Arnold nang pumayag ang kanyang asawa sa sinabi niya. Itatago na lamang niya yun sa ilalim ng kanyang damit para walang makapansin. Ayaw niya lang talagang tanggalin ang medalyon dahil para bang inaakit siya nitong isuot yun sa kanyang leeg. Kinabukasan ay nagulat si Arnold sa pagdating ng mga kasama niya sa trabaho. Ipinatatawag daw siya ni Mang Vic. Kaya naman, pagkatapos mag-almusal, ay dinala na niya ang kanyang mga gamit. Habang si Bugko naman ay agad na umakyat sa kanyang balikat. Kinakausap niya ito na parang tao dahil masyado nang marami ang nagagawa nito para sa kanya. Kaya unti-unti na rin na napapamahal sa kanya ang daga. Agad silang naglakad papunta sa minahan. Pagkalipas ng ilang minuto
ay nadatnan niya si Ramon na nakaupo malapit kay Mang Vic. Lumawak ang pagkakangiti ng matanda nang makita si Arnold. Oh, Arnold! Mabuti naman at ayos na ang pakiramdam mo. Gusto kong pangunahan mo ang pagpasok sa kabilang minahan. Nakausap ko na si Ramon. Pumayag na siyang makasama ka. Bali, dalawa kayong mangunguna sa pagpasok sa butas. Pero ikaw pa rin ang maghahanap sa kinaroroonan ng mga ginto. Napatingin si Arnold sa kanyang kaibigang si Ramon. Lumapit ito sa kanya at inilahad ang kamay. Pare, pasensya ka na kahapon ha. Hindi ko sinasadya. Ano ka ba pare? Kalimutan mo na yon. Maliit na bagay lang. Teka pare, isasama mo ba ang daga na yan? Oo, dahil malaki may tutulong niya sa paghahanap natin ng mga ginto. Oh, sige na. Simulan nyo na ang pagbaba nang makarami tayo. Mag-iingat kayo ha. Sige po, Mang Vic. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda. Isa-isa silang bumaba sa 500 na metrong lalim ng balon. Yun ang pinakamaliit na butas ng minahan nila. Pangalawang beses na siyang nakakapasok sa butas na yon at wala siyang nahanap na ginto. Kaya medyo kinakabahan siya dahil baka magbago ang pagtingin at pakikitungo sa kanya ni Mang Vic kapag wala silang nahanap na mga bita. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakababa na silang lahat sa sahig ng minahan. Si Arnold ang naunang naglakad. Sa tulong ng kanilang mga ilaw ay malinaw nilang nakikita ang daan. Muling bumaba ang daga sa balikat ni Arnold. Hinayaan niya itong gumala sa loob at sumunod naman si Arnold. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang maraming ginto na nakadikit sa bato. Nagpalakpakan ang mga kasama nila na agad na nagtiktik ng bato. Merong tagapala ng mga bato na inilalagay sa kulay asul na timba na may taling bakal. Saka hihilahin pa itaas ng makinang panghatak. Panay ang pagpapahakot nila ng mga bato na may laman na ginto. Nasaksiyan lahat ni Ramon ang husay ng alagang daga ni Arnold. Halos lahat ng mga natatagpuan na ginto ay ang daga ang nagturo sa kanila. Pero iba pa rin naman ang husay ni Arnold sa pagtingin niya ng mga klase ng bato. Kaya naman, niloko siya ng kanyang mga kasamaang minero. Binansagan siya na General Ginto dahil sa dami ng kanilang nahahanap na ginto. Si Ramon naman, humiwalay ng lakad sa kanila. Nawala ito sa kanyang paningin. Pero dahil abala siya sa pagtitiktik ng mga bato, tuluyan nang umabot sa isang truck ang mga naiahaw nilang bato sa labas ng balon na yon. Pagsapit ng gabi ay umahon silang lahat sa balon. Dala ng tuwa ng kanilang pinanser, naghanda ito ng konting salo-salo. Si General Ginto pala ang mag-aahon sa atin sa kahirapan. Palakpakan naman natin siya mga kasama. Itinaas ni Mang Vic ang alak sa ere at umugong ang sigaw ng pambansag kay Arnold bilang isang General Ginto. Kahit naiilang siya sa pagtawag na yon ng kasama niyang mga minero, ay nawala ang kanyang pagod, lalo na nang magpasalamat ang mga ito sa husay niyang maghanap ng ginto. Napansin niya ang paglapit ni Ramon. Medyo naparami na ang inom nito, kaya medyo kakaiba nang magsalita. Anong general ha? Ang daga naman niya ang nagturo sa kinalalagyan ng mga ginto. Hindi naman si Arnold eh. Matulog ka na, Ramon. Medyo naparami yata ang pag-inom mo ng alak. Kaya iba na ang pananalita mo. Sige na, Marlon. Iatid niyo na si Ramon sa barracks. Akma na sanang aalalayan nito sa tigkabila ang braso nang bigla nitong iwinaksi ang kamay at lumapit sa kanya. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata ni Ramon. Bigla nitong pinitik ang tenga ni Bugkon, kaya sa awa niya ay nayakap niya ang alaga niyang daga at hinarap ito. Pare, sandali lang naman. Kung may galit ka sa akin, huwag mo naman idamay ang alaga akong si Bugkon.
Wala naman siyang kinalaman dito eh. Wala siyang kasalanan sa'yo. Dapat nga magpasalamat pa tayo sa kanya eh. Dahil kung di dahil sa kanya, wala tayong mahahanap na ginto. Saka, hindi ko naman inagawan lahat ng mga pinaghirapan mo ah. Tama ka naman, na tinulungan lang ako ni Bugkon. Kaya narating ko ang pwestong to. Pero pare, kaya kong ibigay sa'yo ang pwesto mo. Si Mambik lang ang ayaw. Kaya sana naman, wala namang ganyanan pare. Para namang wala tayong pinagsamahan yan eh. Yun na nga eh. Yumabang ka na at masyadong nagmamalaki. Kapag wala kang pera, tumatakbo ka sa akin para humingi ng tulong, di ba? Pagkatapos, aagawan mo pa ako ng trabaho. Tama na yan, Ramon. Wala nang batayan ang galit mo. Matulog ka na. Marami ka nang nainom. Lasing ka lang. Isa pa kayo, bossing. Porke malaki ang ibinibigay na pera sa ni Arnold, papalitan nyo agad ako. Grabe kayo. Pambihira kayo. Di kayo makatarungan. Iiwi niyo na nga yan. At baka hindi ko pa matansya ang lalaking yan. Babugbog ko pa yan dito. Kaya wala nang nagawa si Arnold, kundi hawakan ng kaibigan at ihatid sa baraks. Hirap na itong maglakad dahil sa labis na kalasingan. Napansin niyang may maliit na baul sa bulsa nito na halos kasing laki ng lalagyan ng hikaw. Hindi na lamang niya yun pinansin dahil ayaw niyang mas lalong lumalim ang sama ng loob nito sa kanya. Pero pakiramdam niya, parang may mabigat na enerhiya siyang nararamdaman sa kanyang kaibigan. Kaya nang maihiga niya to sa higaan, ay matagal pa niya itong pinagbasdan. Lumipas ang ilang araw, ay patuloy na bumabango ang pangalan ni Arnold sa kanilang financer. Mas lalo namang lumalayo ang loob ni Ramon sa kanya. Hindi na rin Arnold ang pangalan niya sa minahan, kundi siya na talaga si General Ginto. Bawat balon na pasukin nila ay marami silang nahahanap na ginto. Nang dahil yun sa kanyang alagang si Bugkon. Kaya lang sa ilang araw din na pagkakaroon nila ng maginhawang pamumuhay, marami rin ang napapabalitang patay na natatagpuan sa kakahuyan. Kaya ang iba nilang mga kasamang minero ay napilitang magbitiw sa trabaho dahil sa labis na takot. Lalo na nang matagpuan nilang patay si Marlon. Wakwak ang tiyan nito at nawawala ang lamang loob. Walang makapagsabi kung anong nilalang ang pumatay sa kanilang kasamahan. Kaya tumigil sila ilang araw at sa muling pagbabalik ng kanilang operasyon sa minahan. Ngunit isang araw ay biglang nawala si Bugkon. Dala ng kanyang pag-aalala at batay sa mga sumbong sa kanya ni Lando, si Ramon ang pinuntahan niya sa barracks. Kahit saan siya magpunta ay hindi niya nahahanap ang daga. Nag-aalala siya na baka pinatay nito ang alaga niyang si Bugkon. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagtitimpi ng galit. Pare, nakikiusap naman ako. Baka sinaktan mo ang alaga kong daga. Huwag naman. Ibalik mo siya sa akin. Talaga bang pinagbibintangan mo ko ha, Arnold? Hindi naman sa ganun pare. Nakita ka kasi ng kasama ko na kinuha mo ang daga at dinala mo raw sa inyo. Iharap mo sa akin ang sinasabi mo nakakita sa akin. Sa harap mo mismo, babasagin ko ang pagbumuka niya. Pare, hindi ako nakikipagbiruan. Ikaw lang talaga ang gagawa nun. Bakit? Hindi ka ba makakapagpakitang gilas sa amo natin kapag wala ang daga na yun? Palibhasa kasi, sip-sip ka. Alam mong hindi ako sip-sip at talagang pinaghihirapan kong trabaho ko. Kaya ilabas mo na. Ibalik mo sa akin si Bugkon. Nang hindi gumalaw sa kinatatayuan si Ramon, ay tuluyan ng nagdilim ang paningin ni Arnold. Binigwasan niya ito ng suntok sa muka. Nagulat naman si Arnold sa malakas na pagbalandra ni Ramon sa dingding ng kanilang barracks. Gumanti si Ramon at nabigla rin siya sa malakas nitong pagsuntok sa kanya. Pasadsad siyang bumagsak sa lupa. Tuluyan siyang nakipagsuntukan sa kaibigan at nakarating sila sa labas ng barracks. Nakuha nila ang atensyon ng mga kasama nila. Sa huli ay hinayaan silang magsuntukan ni Ramon. Nagpustahan pa ang mga minero kung sino ang mananalo sa kanila.
Kapansin-pansin ang lakas ng katawan ni Ramon. Ganon din si Arnold. Mga nagbabaga ang kanilang mga mata sa galit. Walang gustong magpatalo. Isang suntok sa dibdib ang tumama kay Arnold. Gumanti rin siya rito ng mabilis na pagsuntok sa tiyan at pasadsad itong bumagsak sa lupa. Dumating si Mang Vic at inawat sila sa pagsusuntukan nila. Parehong putok ang kanilang labi. Mga tinamaan kayo ng lintik! Ano ba pinag-aawayan nyo? At halos magpatayan na kayo! Yan po kasi, kinuha niya ang alaga kong si Bugkon. Malaki na itutulong nun sa paghanap natin ng ginto. Wala kang patunay na ako ang kumuha sa alaga mo. Bakit ko naman pag-iinteresan yun? Sumabad sa usapan si Lando ang nakakitang kinuha ni Ramon ang daga. Kaya naman, mas lalong nagalit si Mang Vic. Pinagpahinga nito si Ramon at hindi muna pinapasok sa trabaho habang si Arnold ay umuwi sa kanilang bahay at hahanapin niya si Bugkon. Hindi siya mapakali sa sobrang pag-aalala dahil sa paghahanap niya kay Bugkon ay napabayaan niya na ang kanyang trabaho. Hanggang pagsapit ng gabi ay hindi rin dinalaw ng antok si Arnold. Idagdag pa ang madalas na pag-iyak ng kanyang anak kahit busog naman ito. Arnold, gising ka pa ba? Oo naman, hindi nga ako dalawin ng antok dahil nawawala pa rin si Bugkon. Kanina ko pa kasi nararamdaman ng malakas na pagtuklap ng nilalang sa bubong natin. Ano ka ba, Marisa? Guni-guni mo lang yan. Sige na, matulog ka na. Pakinggan mo muna kasi. Ilang gabi ko na yung napapansin. Parang nararamdaman din ni Junjun. Kaya gabi-gabi siyang umiiyak. Natigilan si Arnold nang marinig ang kaluskos sa kanilang bubong. Kasunod ng pag-iinit ng suot niyang medalyon, maingat siyang bumangon sa katre. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanilang pintuan. Maya-maya pa ay maingat niyang binuksan ang pinto. Nagulat siya sa biglang paglitaw ni Bugkon. Mabilis itong umakyat sa kanyang kamay at talagang natuwa siya sa muling pagbabalik nito. Pansamantalang nakalimutan ni Arnold ang tungkol sa kaluskos sa kanilang bubong. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng mahinang pag-angil, kasabay ng pagkakaroon ng liwanag sa suot niyang medalyon. Ang daga ay biglang tumalon at umakyat sa kanilang bubong. Sinundan niya ito ng tingin at nanlaki ang mga mata niya. Tumambad sa kanyang paningin ang isang nilalang na nakasubsob sa kanilang bubong na gawa sa anahaw. Bago bumalik sa kanya si Bugkon na parabang itinuro lamang nito na may aswang sa kanilang bahay. Marisa! Kahit na anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay! Bantayan mo ang anak natin! Mabilis na kinuha ni Arnold ang kanyang sinsil o isang kasangkapan na ginagamit sa pag-ukit, pagputol o paghubog ng kahoy, bato o metal. Karaniwan itong may matulis na talim at hinahampas ng martilyo upang maisagawa ang nais na hugis o hiwa. Ginagamit rin ito na pangtiktik ng bato para makakuha ng ginto. Yun ang nakuha niyang sandata laban sa nilalang na nasa ibabaw ng kanilang bubong. Mataas itong tumalon papunta sa kanya at pagbagsak ng nilalang ay mabilis siya nitong inatake ng kalmot. Nasugatan siya sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang sakit pero nakita niya rin na gumuhit ang liwanag sa kanyang sugat. Naghilom ang kanyang kalmot. Gumanti siya sa aswang ng pagsaksak gamit ang kanyang sinsil. Tinamaan niya ito sa braso at nagmamadaling tumakbo papunta sa kakawyan. Hinabol niya ito sa pangunguna ni Bugkon. Mabilis tumakbo ang nilalang na merong nakakatakot na itsura. Mabalahibo ang katawan nito at kulay itim habang ang pangil ay nakalitaw sa bibig nitong may malapot na tumutulong laway. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan ay biglang nawala ang aswang. Magpakita kang hayop ka! Kaya pala gabi-gabi na lang umiiyak ang anak ko dahil inaaswang mo!
Demonyo ka! Umigil din sa pagtakbo si Bugkon. Maya-maya pa ay lumitaw sa kanilang harapan ang isang malaking baboy ramo. Ngunit mapula ang mga mata nito. Kaya naman, humanda si Arnold para umatake. Agad itong lumapit sa kanyang kinaroroonan at lumundag para atakihin siya. Mabilis siyang kumilos at nabalot ng apoy ang buo niyang katawan. Ganon din ang hawak niyang sinsil. Saktong pagkagat sana sa kanya ng baboy ramo ay agad niyang sinaksak ang leeg ng aswang. Bumulwak ang dugo sa sugat nito kasabay ng pagbagsak sa lupa. Lalapitan niya sana ito, kaya lang ay biglang nasunog ang buong katawan ng aswang. Naglaho rin ang bumabalot na apoy sa katawan ni Arnold. Tila hinigop ng kanyang medalyon ang lumabas na usok sa katawan ng aswang. Kung ganun, ang lahat na mapapatay kong aswang ay hihigupin ng enerhiya at papasok sa medalyon ko. Teka, paano nangyari yun? Maya-maya pa ay nabaling ang kanyang atensyon sa daga na lumapit sa kanya. Binuhat niya si Bugkon at pinagmasdang mabuti ang mukha nito. Bugkon, saan ka ba nang galing ha? Alam mo bang nag-away kami ni Paring Ramon dahil ang buong akala ko ay kinuha ka niya? Ilang araw ka nawala. Sabihin mo nga sa akin, saan ka ba talaga nagpunta? Nang dumating ka kanina, saktong may aswang naman. Teka. Paano mo ba nalaman na mayroong aswang sa bahay? Gusto ko na talagang magduda sa'yo ha? Umuni ng matinis si Bugkon bilang tugon nito sa kanya. Sa sobrang tuwa niya, ay nayakap niya ito ng maigpit at isinama sa kanyang pag-uwi. Ngunit pagsapit nila sa kakauyan na malapit sa kanilang bahay, biglang lumukso ang daga at nawala ito sa madilim na bahagi ng kakauyan. Hindi niya na nahabol si Bugkon dahil naisip niyang baka meron din itong pamilyang inuuwian. Kaya naman, nagpatuloy siya sa paglalakad. Akma na sanang papasok si Arnold sa kanilang bakuran nang biglang may nagsalitang matandang lalaki sa kanyang likuran. Hindi ka dapat maging kampante, Arnold. Napalingon si Arnold sa gawin ng matanda. Nakita niya ang hawak nitong tungkod. Mahaba ang balbas at buhok na kung tuluyang iladadlad ay sasayad na sa lupa. Ang kulay kayumanggi nitong damit ay tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Kulay asul ang mga mata ng matanda na bumagay sa kulay puti nitong buhok. Kung hindi siya nagkakamali, isang ermitanyo ang kaharap niya at alam niya na ang pagpapakita ng isang nilalang ay may kaakibat na babala. Sino po kayo? Bakit niyo po ako kilala? Hindi na mahalaga kung paano kitang nakilala. Pero nakuha mo ang isang bagay na naging dahilan ng muling paglitaw ng mga aswang na bangkilan. Nasa panganib kayo, pati na ang mga tao rito. Mabilis makahawa ang pinuno ng aswang na bangkilan sa pamamagitan ng perlas na hawak niya. Kaya kumilos ka habang may oras pa. Teka. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Tungkulin ng may hawak ng medalyon na pangalagaan ng taong nasasakupan niya. Meron kang misyon na dapat tuparin. At kapag ayos na ang lahat, ay saka mo lang maibabalik ang medalyon sa pinagkunan mo. Pero wala na ho. Gumuho na po ang minahan eh. Kailangan mo munang mahanap ang perlas bago mo maibabalik ang medalyon na nagbibigay ng balanse sa kalikasan. Gawin mong nararapat dahil kasabay ng paglitaw ng medalyon ay ang paglitaw rin ng masasamang elementong magbabanta sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo. Ang kakayahan ng medalyon ay puksain ng mga aswang na sumisira sa balanse ng kalikasan. Bantayan mo ring mabuti si Bugkon dahil ilang beses siyang sinubukan nakawin ng kaibigan mong si Ramon. Mabuti na lang
at nakatakas siya. Pero wala po si Bugkon ngayon eh. Bumabalik po siya sa kakauyan. Hindi siya bumalik sa kakauyan, Arnold. Naghahanap siya ng mga aswang at binibigyan kanya ng proteksyon. Kaya po pala kakaiba si Bugkon. Pero bakit ako po ang napili nyo? Kayo po ba ang may-ari ng medalyon? Tama ka. Ako nga ang may-ari ng medalyon. Mabuti ang kalooban mo. Kaya alam kong nararapat lamang na mapunta sa iyo ang medalyon. Sino po ba kayo, Tatang? Ako si Ermitanyong Amang Silapa, ang nagbabantay sa perlas at sa medalyon. Umaasa ako magtatagumpay ka sa misyon. Isa lamang ang pakiusap ko. Itigil na ninyo ang pagbimina at sa patuloy na pagsira sa kagubatan. Si Bugkon, siya ang nagdudusa dahil wala na siyang matitirahan. Unti-unti nang nasisira ang kalikasan. Opo, Amang Silab. Titigil na po ako sa pagmimina. Sa halip ay hihikayatin ko po mga kasama ko na itigil na po ang pagmimina. Mula sa kanyang harapan ay unti-unti nang naglaho ang matanda. Tila binalot ito ng isang malakas na liwanag sa buong katawan at naging isang hangin na sumama sa pagtaas sa impapawid. Kasabay naman ng paglitaw ni Bugkon mula sa kakauyan. Nagmamadali itong umakyat sa kanyang katawan. Lumapit ang kanyang alagang daga sa kanyang tenga na parabang meron itong sinasabi. Maya-maya pa ay nagpasya na siyang pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nag-aalalang lumapit sa kanya si Marisa habang karga-karga nito ang kanilang anak. Arnold, asawa ko! Anong nakita mo kanina? Marisa, hindi ka maniniwala. Aswang na bangkilan, Marisa. Bangkilan. Dapat siguro'y lumipat na muna tayo ng tirahan. Mapanganib dito. Muntik na ang anak natin. Arnold, natatakot ako. Paano na tayo? Saan ka naman maghahanap ng trabaho? Titigil na rin ako sa pagmimina, Marisa. Masama sa kalikasan ang ginagawa namin. Pero, hindi papayag si Mambik. Hindi kanya hayaang tumigil. Lalo pa ngayon na parang nagbabago na ang ugali niya. Halos ayaw ka na niyang tigilan. Arnold, nag-aalala ako. Hindi ko hahayaan na matalo nila ako, Marisa. Kaya nga sabi ko sa'yo, maghahanap tayo ng malilipatan na bahay. Doon tayo sa maraming tao para kahit papano ay meron kang makakasama kapag wala ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Arnold nang yumakap siya sa kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas ay pinakiramdaman nilang mag-asawa ang paligid at hindi na sila dinalaw pa ng antok. Binantayan na lamang nila ang kanilang anak na si Junjun. Kinabukasan ay maagang nagpunta sa minahan si Arnold. Kinausap niya si Mang Vic na magre-resign na siya sa trabaho. Kaya lang, maigpit nitong tinutulan ang pagbibitiw niya sa trabaho. Ano ka mo? Aba, pambihira ka naman, Arnold, oh. Bakit naman biglaan yata ang pagpapaalam mo? Siguro marami ka ng nanakaw na ginto sa akin, ano? Kaya magre-resign ka. Naku, Mang Vic, wala po akong kinukuhang ginto sa inyo. Itigil na po natin ang pagmimina. At nasisira na po kasi ang kalikasan eh. Ano? Parang kailan lang nagmamakaawa ka sa akin na huwag kitang tanggalin sa trabaho, di ba? Pagkatapos ngayon, bigla ka na lamang magbibitaw sa trabaho. Nakapagtataka naman yata. Pasensya na po, Mang Vic. Pero buo na po ang pasya ko. Pagsisisihan mo to. Kapag naghirap ka, babalik ka rin sa akin. Hindi ako makakapayag na basta mo na lang kaming iwan dito. Baka naman po may kinuwang mahalagang bagay si Arnold sa inyo, Ma'am Vic. Wala akong ibang ibig sabihin sa pagbibitaw ko sa trabaho, Ramon. Natauhan lang ako na mali ang ginagawa natin.
Kapag hindi ka nagtrabaho sa akin, merong masamang mangyayari sa pamilya mo. Wala ka nang magagamit na dahilan sa akin dahil nakabalik na si Bugkon. Anak ng putya naman oh. Paano nakabalik ang hayop na yun? Parang inamin mo na rin na talagang kinuha mo ang alaga ko para sa sarili mo. Naiinggit ka dahil nakuha ko ng atensyon ng mga kasama natin. Sa oras na ulitin mo pa ang pangingialam kay Bugkon, pasensyahan tayo, Ramon. Tama na yan. Para kayong mga bata, palagi na lang kayo nag-aaway. Basta Arnold, bababa ka sa balon. Hindi ka aalis ng trabaho. Hindi niyo ako mapipilit, Mang Vic. Hindi na ako sasama sa inyo para magmina. Ayoko na. Kasabay ng pagtalikod ni Arnold ay hinarangan siya ng mga tauhan ni Mang Vic. Iniutos nitong bugbugin siya, pero lumaban siya sa mga ito. Kaya lang, hindi niya alam na meron na palang inutusang mga tauhan si Mang Vic at ipinakuha nito ang kanyang mag-ina. Binalot ng takot ang kanyang dibdib nang makita si Marisa at ang kanilang anak. Siguro naman, susunod ka na sa akin ngayon, Arnold. Maikli lamang ang pasensya ko, Arnold. Sinasabi ko sa'yo. Kaya kong ihulog ang mag-ina mo sa balon at palabasin na aksidente nangyari. Arnold! Arnold, tulungan mo ako! Huwag ka matakot, Marisa. Ililigtas kita. Maililigtas mo lamang sila kung susunod ka sa ipinag-uutos ko. Hayop ka. Sakim ka, Mang Vic. Para sa salapi, papatay ka ng walang kalaban-laban. Huwag mo nang ubusin ang pasensya ko, Arnold. Sa isang maling kilos mo lang, isang pitik lang ng daliri ko, patay ang mag-ina mo. Huwag mo silang idamay, hayop ka. Huwag ka nang manlaban pa, Arnold. Wala ka nang magagawa. Isa ka pa. Kaibigan kita. Napakasama mo. Pasensya na. Yan talaga ang napapala ng masyadong mayabang. Wala nang nagawa si Arnold kundi ang sumunod sa ipinag-uutos ni Mang Vic. Mabilis ang tibok ng kanyang puso habang bumababa siya sa balon. Ngunit sadyang mapagloko ang pagkakataon. Wala siyang nahanap na ginto sa ilalim. Kahit kasama niya si Bugkon ay wala silang nahanap. Kaya naman, nanghihinang napasalampak ng upo sa sahig ng minahan si Arnold. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ang pamilya ko. Bugkon, sige na. Umalis ka na. Iligtas mo na ang buhay mo. Iwan mo na ako rito. Parang nakakaintindi si Bugkon na mabilis na umakyat sa itaas ng lagusan. Naiwan siyang walang nahanap na ginto. Mabigat ang paa na muli siyang bumalik sa lubid na bakal at kinalugan tali para angatin siya pa itaas ng balon. Ganun na lamang ang galit ni Mang Vic nang wala siyang dalang ginto. Pinaglololoko mo ba talaga ako, ha? Akala mo ba hindi ko tototohanin ang banta ko na iuhulog ko mag-ina mo sa balon? Mukha rin po ba ako nagbibiro, Mang Vic? Talagang wala nang laman ng balon. Naubos na natin. Kaya nakikiusap po ako. Pakawalan niyo na ang mag-ina ko. Hindi mo ako manluloko. Sige, bugbugin ang tarantadong yan. Si Ramon pa ang unang sumuntok sa kanyang muka. Hindi siya makalaban dahil sa hawak ng mga ito ang kanyang mag-ina. Hindi rin niya alam kung saan na mga ito itinago si Marisa. Isang malakas na suntok ulit ang tumama sa kanyang muka at bumagsak siya sa lupa. Ang iba niyang mga kasamang minero ay parang naaawa sa kanya at gusto siyang tulungan, ngunit takot ang mga ito kay Ramon. Umalingaw-ngaw ang tawa ni Mang Vic habang pinapanood kung paano siyang bugbugin ng dati niyang kaibigan. Kahit nakahiga na siya sa lupa, ay patuloy lamang ito sa pagsipa sa kanya. Maya-maya pa ay nahawakan niya ang paa nito, sabay pilipit niya sa binti ni Ramon. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Sigurado si Arnold na kaya hindi lumalabas ang kapangyarihan ng medalyon
dahil walang banta ng aswang sa paligid. Pero nang makita niyang nagkulay pula ang mga mata ni Ramon, ay naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang suot na medalyon. Nalantad sa paningin ni Mang Vic ang gintong medalyon. Teka. Anong kwintas na yan, ha? Akin na. Hindi ka makakabili ng ganitong uri ng ginto. Saan mo nakuha yan? Siguro ninakaw mo to, no? Akma na sanang hahawakan ni Mang Vic ang suot niyang kwintas nang bigla itong tumalsik. Bumagsak ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Nagulat ang lahat sa nangyari. Maging si Ramon ay nagulat din. Ngunit biglang nagbago ang anyo nito at hindi siya maaaring magkamali. Si Ramon ay isa ng aswang na bangkilan. Malinaw na ito ang nakakuha ng perlas ng pagkaaswang. Si Mang Vic naman na nagkaroon ng reaksyon sa medalyon ay patunay na isa rin itong aswang. Ayup ka. Ikaw pala ang nakakuha sa medalyon. Ibigay mo sa akin yan. Ramon, ikaw ang aswang na pumapatay sa mga biktimang natatagpuan sa kakahuyan? Bakit? Akala mo ba? Ikaw lang ang nakahanap ng kapangyarihang magbibigay ng lakas. Magagawa ko na ang plano ko kapag nakuha ko ang medalyon. Nakikita mo ba kung ano ang kaya kong gawin sa mag-ina mo? Kung ganun, ikaw na ang pinuno at tauhan mo na lang si Mang Vic. Anong ginawa mo sa kanila, hayop ka? May hawa sila ng pagiging aswang. Nararapat lamang sa kanila ang maging aswang dahil masamang tao sila. Ikaw lang ang magaling sa kanilang paningin. Nadagdagan ng pagbabago sa anyo ni Ramon. Ganon din sa mga tauhan ni Mang Vic. Lahat ay umangil na parabang nasasaktan na asong ligaw. Ang kanilang balat ay nagsimulang kumapal, nagkulay uling at naging magaspang gaya ng balat ng baboy ramo. Unti-unting lumaki ang kanilang mga braso, lumubo ang mga ugat at humaba ang mga daliri. Naging matutulis, parang mga kuko ng mababangis na hayop. Humaba ang kanilang bibig at ang kanilang labi ay bumuka. Unti-unting humaba ang panga. Mula sa loob ay umusbong ang mga pangil. Tila gutom na hayop na matagal nang nakakulong. Biglang yumuko at lumabas ang balahibong matitigas at matutulis sa likod nito. Sa isang iglap, tumambad sa kanyang paningin ang 20 aswang na bangkilan. Isang mabangis na aswang. Kalahating tao, kalahating baboy ramo na may matang nagliliyab sa uhaw at galit. Mapupula ang mga mata na sabay-sabay na sumugod sa kanya. Sa utos ni Ramon, tila nawala sa sarili ang dati niyang mga kasamaan. Walang ibang hinangad, kundi ampas langin siya. Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Arnold, kasabay ng paglitaw ng malakas na liwanag mula sa kanyang medalyon. Bawat bigwas niya ng suntok sa mga aswang ay bumabagsak ang mga kalaban sa lupa. Agad niyang nilapitan ang unang aswang at dala ng kanyang galit ay tinanggal niya ang ulo nito. Nagpasirko-sirko siya sa ere, kasabay ng malakas niyang pagsipa sa mga ito. Bumagsak ng pasadsad ang mga kalaban sa lupa habang umaangil sa labis na sakit. Ang iba naman ay bumangon para muling umatake sa kanya. Gumanti siya sa mga ito ng malakas na suntok at sipa. Wala na siyang pakialam kung saan niya ito tamaan. Nakita ni Ramon ang ginawa ni Arnold, kaya umangil ito sa sobrang galit. Kaya naman, sumugod din ito sa kanya. Hindi niya naiwasan ang matulis nitong mga kuko. Bumaon yun sa kanyang dibdib, kaya bumalandra si Arnold sa dingding ng kanilang barracks. Matagal siyang hindi nakabangon, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalaban na pagtulungan siyang tapakan. Gamit ang paa ng mga ito, bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Ramdam na ramdam niya ang sakit, pero naalala niya ang kanyang mag-ina. Hindi siya maaaring matalo. Agad siyang bumangon kahit masakit ang kanyang mga sugat. Lumaban siya sa mga ito.
Iwinasiwas niya ang kanyang kamao sa mga kalaban at naghilom ang kanyang mga sugat. Naglaho ang panghihina, kasunod ng pagbalot ng malakas na nagbabagang apoy sa buo niyang katawan. Napaatras ang mga kalaban at napatayo ng tuwid si Arnold habang nakahanda ang kanyang kamao. Wala ka nang magagawa. Mas marami kami sa'yo. Kaya ibigay mo na sa akin ang medalyon. Kung ayaw mong pati ang mag-ina mo, ay idamay ko. Hindi mo makukuha ang medalyon na to dahil matatalo ko kayo. Sumuko na kayo kung ayaw niyong sunugin ko ang mga katawan niyo. Magsasalita pa sana si Arnold nang mula sa likuran ng mga aswang na bangkilan ay nakita niyang tumatakbo papalapit sa kanyang kinaroroonan si Bugkon. Dala nito ang kanyang sinsil. Hindi napansin ng mga ito ang biglang paglapit ng daga at iniabot sa kanya ang kanyang sandata. Ni hindi nasunog ang katawan ng daga sa naglalagablab na apoy na nakabalot sa kanyang buong katawan. Ngunit hindi niya yun pinagtuunan ng pansin dahil sabay-sabay na sumugod ulit sa kanya ang mga kalaban. Lumayo sa kanya si Bugkon at bumalik ito sa kakawyan kung saan ito nanggaling. Sa bawat pagwasiwas ni Arnold ng kanyang sandatang sinsil, ay tuluyan niya nang natalo ang mga aswang. Nasunog ang katawan ng mga ito hanggang si Ramon na lamang ang natira sa kanyang mga kalaban. Si Mang Vic naman ay biglang nawala, kaya lalo siyang nagmamadali dahil nasisiguro niyang babalikan ito at manganganib ang kanyang asawang si Marisa. Hindi mo na maililigtas sa mag-ina mo. Kaya sumuko ka na. Hindi ikaw ang magpapasya sa kaligtasan nila. Hayop ka. Dahil makakaligtas sila. Gagawin ko ang lahat para mawala na kayo sa baryong to. Ito na ang katapusan nyo! Isang mabilis na pagsugod ang ginawa ni Arnold. Pinintirya niya ang mga dating minero na umanib kay Ramon. Napuno ng ingay ang buong minahan dahil sa mga nilalang na naglalaban. Tanging ang maliwanag na sikat ng buwan ang naging saksi sa kung paanong pinatay ni Arnold ang mga aswang na bangkilan. Ang nagbabagang sandata ang pumatay sa mga ito hanggang sa tuluyang maubos sa mga aswang na bangkilan. Nasunog ang katawan ng mga ito. Si Ramon ang nanatiling nakatayo habang nakangising umaangil. Hindi mo ako basta matatalo. Dahil ako ang pinakamalakas na pinuno ng mga aswang. Kaya huwag ka nang lumaban dahil mabibigo ka lang. Sa oras na makuha ko ang perlas na nasa iyo, maglalaho ang iba mong alagad. Wala ka ng pamumunuan, hayop ka, at unti-unti kang masusunog ng aking kapangyarihang medalyon. Kaya ikaw ang sumuko. Wala kang laban sa puwersa ng kabutihan. Ano sabi mo? Puwersa ng kabutihan. Hindi ka santo para ituring ang sarili na mabuti kang tao. Ang mga nilalang na pinatay mo ay mga biktima ko lang. Mga tao lang din sila na tinukso kong gumawa ng kasamaan. Kaya wag mong ituring ang sarili mo na mabuti kang tao. Hanggang nasa panig ako ng kabutihan at gabay ng Diyos, hindi mananalo ang masasamang katulad nyo. Tama na ang satsat. Napakadaldal mo. Simulan na natin ang laban. Ikaw ang nagsimula. Ako naman ang tatapos. Katapusan mo na! Tumugod si Arnold sa kinaroroonan ni Ramon at hindi nito naiwasan ang una niyang pag-atake. Kaya sa pag-atras nito papalayo sa kanya ay nabitiwan din niya ang kanyang sinsil na isinaksak sa dibdib nito. Tumalon siya ng mataas para bawiin ang sandata. Ubod lakas niyang hinugot ang talim at muling inasinta ang katawan ni Ramon. Umalingaw-ngaw ang malakas nitong pag-angil na nagpalipad sa mga ibong natutulog sa kakawyan. Muli niyang itinarak sa likod nito ang talim ng kanyang sinsil. Sa kasinipa ang puluhan para mas lalo yung bumaon sa laman nito. Bumulwak ang dugo sa pinagbaunan ng patalim. Sabay bitiw at hinayaan niyang masunog ang katawan ni Ramon. Kasunod ng paglagablab ng apoy sa buo nitong katawan
ang paglitaw ng perlas sa lupa. Umuusok yun dahil sa init, ngunit hindi nasunog ang kulay itim na perlas ng aswang. Nilapitan niya ang bagay na yon at dinampot sa lupa, saka sinipat sa ere at isinilid yun sa kanyang bulsa. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kakahuyan para iligtas ang kanyang mag-ina. Sinundan niya ang daan na tinahak ni Bugkon. Nakita niya ang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Lumapit siya sa bahay. Sumilip siya sa siwang ng dingding at nakita niya ang loob ng bahay. Nakatayo si Mang Vic habang nagtataka dahil bumalik na ito sa dating anyo bilang isang tao. Galit na galit ito na parang nanghihinayang sa pagkawala ng pagiging aswang nito. Walang kaalam-alam si Mang Vic na napatay na ni Arnold ang may hawak ng perlas, kaya hindi na ito ganap na aswang na bangkilan. Habang natitigilan ang lalaki, si Bugkon naman ay walang tigil sa pagkagat sa tali na lubid na nakagapos sa mga kamay ni Marisa, habang ang kanyang anak na si Junjun ay payapang natutulog sa katre. Halos mabaliw siya sa pag-aalala niya sa kanyang mag-ina. Hindi. Hindi to pwedeng mangyari. Bakit nawala ang pagkaswang ko? Ano na ang gagawin ko? Marahil ay napatay na ng asawa ko ang may hawak ng mutya ng pagkaswang. Katapusan mo na ngayon, Mang Vic. Hindi ka na makakatakas sa asawa ko. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa amin ng anak ko. Tandaan mo yan! Dala ng matinding galit, sinampal ng malakas ni Mang Vic si Marisa, kaya natumba ito sa sahig. Dahilan para mapansin ni Mang Vic na nakalagna ang gapos sa mga kamay ni Marisa. Mas lalo itong nagwala sa galit. Nakita ni Mang Vic ang daga na tumutulong kay Marisa, kaya ito naman ang binalingan nito. Akma na sanang lalapitan nito ang daga. Mabilis na pumasok sa loob ng bahay si Arnold at pinagsusuntok niya ang lalaki. Nagmamakaawa itong wag niya itong papatayin. Dala ng matinding galit ni Arnold, hindi niya ito tinigilan ng kakabayo ng suntok sa dibdib hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang tumahimik na ang paligid, mabilis na nagyakap ang mag-asawa sa harap ng tuwan-tuwa na si Bugkon. Halos maiyak si Marisa dahil sa takot. Maya-maya pa ay kinausap niya ang asawa. Maraming salamat at ligtas kayo ng anak natin. Dumugo tuloy ang labi mo. Tignan ko nga. Arnold, alam mo ba, tinulungan ako ni Bugkon. Siya nagtanggal ng gapos sa mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala sa alaga mong daga. Para siyang tao kung mag-isip. Kakaiba siyang hayop. Oo, Marisa. Kakaiba talaga siya. Palagi niya akong tinutulungan. Kung wala siya, baka napahamak na ako. Kaya mas lalong pagbubutihan ko ang pangangalaga sa kagubatan para sa kanilang tirahan. Humarap si Arnold sa kaibigan niyang daga at nagpasalamat sa ginawa nitong pagtulong sa kanya. Hinawakan niya ito at niyakap ng mahigpit. Bugkon, kaibigan daga, utang ko sa iyo ang buhay ko. Maraming salamat. Ngunit nagulat si Arnold nang bigla itong nagliwanag at nagkaroon ng anino na hugis tao. Ilang saglit lamang ay lumitaw ang katawan ng isang matandang lalaki. Nakaupo ito sa gilid ng katre at hindi siya makapaniwalang ang matandang nakausap niya na si Amang Silab ay si Bugkon pala. Nagkunwari ang matanda na isang daga. Si Marisa na nagulat sa nangyari ay biglang nawalan ng malay. Bumagsak ito sa lumang katre sa tabi ng kanilang anak na si Junjun. Diyos ko! Teka, sandali lang. Ano to? Totoo ba nakikita ko? Kayo si Bugkon? Teka. Paanong nangyari yun? Kagaya ng sinabi ko, ako ang nagbabantay sa kaligtasan, Arnold. Nasira ang balanse nito
nang makuha mo ang medalyon na nagbabantay naman sa perlas ng pagkaaswang. Si Ramon talaga ang tunay na aswang na bangkilan. Lumakas lamang siya nang makuha niyang perlas sa ilalim ng minahan. Ang lahat ng kanyang mga nahawa ay susunod sa kanyang ipag-uutos, katulad ng nangyari noong 1959. Naulit lamang ngayon, ang ipinagkaiba lang ay napunta ang medalyon sa mabuting tao na kagaya mo. Pero nakapatay po ako ng tao. Diyos ko. Ibig sabihin, isa akong masamang nilalang. Hindi ikaw ang pumatay sa kanila, Arnold, kundi ang pagiging aswang nila. Pinili nilang maging masama at naging sakim sa salapi. Hindi sila nakontento sa yamang ibinigay sa kanila at naging gahaman. Humangad sila ng mas marami pang kapangyarihan. Ang nangyari kay Ramon ay kagagawan ng inggit. Kaya hindi mabuti na pairali ng ganitong kaisipan ng isang tao. Dahil marami talagang mapapahamak. Ginawa mo lang naman ang lahat, kaya wala kang kasalanan. Paano po ang gagawin ko sa asawa ko? Ano po ang gagawin ko sa kanila? Huwag kang mag-alala. Wala silang maaalala sa nangyari ngayong gabi. Pati ang nag-iisang lalaking nakaligtas. Wala rin siyang maaalala. Ang matatandaan lamang nila ay ang panahon na tinanggal ka sa trabaho. Hindi po ba magtataka si Mambik kung wala na ang kanyang mga minero? Katulad ng sinabi ko, ang matatandaan lamang niya ay ang nagtanggal siya ng tauhan. Kaya ngayong naibalik mo na sa dati ang perlas at ang medalyon. Ikaw na ang magsaoli nito sa ilalim ng sagradong lumang minahan. Pero tulad po ng sinabi ko sa inyo, sira na po ang minahan dahil gumuho na po. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Pagkasabi ni Amang Silaba ay naglaho ito na parang bula at bumalik sa dati nitong anyo. Naging sibugkon. Agad na naunawaan ni Arnold ang ibig sabihin ng daga, kaya ito ang inutusan niyang magbalik ng medalyon sa ilalim ng lumang minahan na kung saan ay daga lamang ang kayang dumaan sa butas. Kasama ng perlas ay maayos niyang itinali sa katawan ni Bugkon ang mga bagay na yon. Mabilis na nagawa ng maayos ng daga ang misyon nitong maibalik sa ilalim ang balanse ng kalikasan at matagumpay itong nakaahon sa itaas ng lagusan ng minahan. Kagaya ng sinabi ng matanda, walang maalala si Marisa sa mga nangyari sa kanila. Nagtataka lang ito kung bakit napunta sila sa kubo. Pero dahil nakahanap na siya ng maidadahilan, ay nagawa niyang mapaniwala itong nawalan lang ito ng malay dahil sa labis na pagod. Si Mang Vic naman ay nabalitaan niyang umuwi na sa probinsya nito. Nilisan ni na Arnold at Marisa ang dati nilang bahay. Nanirahan sila sa bayan kasama ang kanyang alagang daga na si Bugkon. Paminsan-minsan ay dumadalaw sila sa kabundukan at nagtatanim ng mga puno. Pagkatapos din ng pangyayari ng pagkaguho ng lumang minahan, ay wala ng mga minero ang nagtangkang magsimula ng pagmimina. Tuluyan ng naipasara ang minahan at bumalik na sa dating katahimikan.